Isang malakas na talsik ng pulang alak ang dumiretso sa dibdib ni Elera. Ramdam niya ang lamig ng likido na unti-unting nanunuot sa manipis na tela ng kanyang beige na bestido. Kasunod nito, ang isang tunog na tila bumasag sa kanyang buong pagkatao. Isang malutong na punit. Ang kanang bahagi ng strap ng kanyang damit ay wala ng buhay na nakalaylay. Inilalantad ang kanyang balikat sa gitna ng maliwanag at marangyang ballroom ng Manila Hotel. Tumigil ang tugtog ng biolin. Ang bulungan ng mga matataas na tao sa lipunan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan bago sumabog ang isang mapang-uyam na halakhak. "Ay sorry, Elara. Hindi ko sinasadya," wika ni Doña Matilda, ang kanyang biyenan. Hawak pa rin ng matanda ang baso ng wine habang ang kabilang kamay ay nakatakip sa bibig na tila nagulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Masyado kasing mura ang tela ng suot mo. Pati ang pagkakagawa ay mukhang minadali. Isang maling galaw ko lang, pumigay na agad. Just like your background, dear. Fragile and cheap." Naramdaman ni Elara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya, pilit na tinatakpan ng kanyang mga kamay ang punit na bahagi ng damit. Ito ang bestidong pinagpuyatan niya sa loob ng 3 linggo. Bawat tahi, bawat detalye ay puno ng pag-asa. Pag-asang baka sa gabing ito, sa selebrasyon ng anibersaryo ng kumpanya ng pamilya ni Marco, ay matanggap na siya na baka sa pagkakataong ito, hindi na siya tingnan bilang isang basura na napulot lang ng kanilang anak sa gilid ng kalsada. Hinanap ng kanyang mga mata si Marco, ang kanyang asawa. Naroon ito, nakatayo ilang dipa ang layo. Hawak ang sariling baso ng champagne. Ngunit sa halip na lumapit at balutin siya ng Amerikana nito, ay iniwas ni Marco ang kanyang tingin. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon, ay mas piniling tumingin sa sahig. Tila hiyang-hiya na ang asawa niya ay nagmumukhang basahan sa harap ng kanyang mga business partners. "Ma'am, huwag niyo naman pong saktan ang asawa ko." Mahinang usal ni Elara, boses na nanginginig sa pigil na iyak. Lumapit palalo si Doña Matilda. Amoy na amoy ni Elara ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alak na tumatapon sa kanyang damit. "Huwag mo akong tawaging Ma'am, Elara. We are in public. At huwag kang umasta na parang biktima rito." Pabulong na wika ng matanda. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. "Tingnan mo ang sarili mo. Mantsado, punit at amoy alak. Bagay na bagay ka sa labas, doon sa tabi ng mga basurahan. Huwag mong dungisan ang event na ito ng dumi mo." Malakas na itinulak ni Doña Matilda si Elara palayo. Dahil sa taas ng kanyang heels at sa biglaang pagkawala ng balanse, napaupo si Elara sa malamig na sahig. Muling nagtawanan ng mga tao. May mga kumuha pa ng cellphone para kunan ng kanyang kahihiyan. "Security! Pakilabas nga ang babaeng ito." Malakas na utos ni Doña Matilda habang iwinawagayway ang kanyang kamay. "Nagkakalat lang siya ng kalat sa party ko." At pakitapon na rin ang mga basahang suot niya pagkatapos. Tumayo si Elara, hindi dahil sa utos ng security, kundi dahil sa hapdi ng kanyang dibdib na mas masakit pa sa anumang sampal. Tumingin siya ng huling beses kay Marco. Umaasa pa rin siyang gagawin nito ang tama. "Marco." Ang tanging nabigkas niya. Ngunit ang tanging sagot ni Marco ay ang pag-inom nito ng huling lagok ng champagne at ang pagtalikod sa kanya. Tumakbo si Elara. Hindi niya inintindi kung saan siya pupunta. Nilampasan niya ang mga waiter, ang mga nakasuot ng tuxedo, hanggang sa marating niya ang pinto ng service exit sa likod ng hotel. Doon, sa dilim ng eskinita kung saan tanging ang ilaw ng poste ang nagbibigay ng liwanag, doon lang siya humagulgol. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sama ng loob. Lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama ni Marco. Lahat ng pang-aalipusta ng biyena niya
na tinanggap niya dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, tila naubos na ang lahat. Naramdaman niya ang ulan na nagsisimulang pumatak, humahalo sa kanyang mga luha at sa mantsa ng alak sa kanyang dibdib. Elara? Isang malalim at pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon si Elara. Sa gitna ng bahagyang ambon, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng lumang jacket na kulay asul, may mga mantsa ng langis at dumi sa kanyang pantalon. May bitbit itong toolbox. "Tay?" Gulat na sabi ni Elara, si Mang Berting. Ang kanyang ama, na halos 6 na buwan na niyang hindi nakikita dahil sa pagbabawal ni Doña Matilda. Ang amang akala niya ay busy sa pagtatrabaho bilang tubero sa malalayong probinsya. Mabilis na lumapit si Mang Berting sa kanya. Nang makita ang kalagayan ng anak, ang punit na damit, ang amoy ng alak, at ang mugtong mga mata, ay tila nagbago ang anyo ng matanda. Ang dati malumanay na mga mata ni Mang Berting ay biglang nagliyab sa galit. "Anong ginawa nila sa'yo, anak?" Tanong ni Mang Berting, ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Elara kailanman. "Tay, umalis na tayo rito. Ayoko na rito, Tay. Gusto ko nang umuwi." Pagmamakaawa ni Elara habang yakap ang sarili. Hinubad ni Mang Berting ang kanyang jacket at maingat na binalot sa balikat ng anak. Sa pagkakataong yon, napansin ni Elara ang isang bagay. Sa ilalim ng lumang jacket ng kanyang ama, may nakasilip na mamahaling relo. Isang relo na tanging mga bilyonaryo lang ang kayang bumili. At ang mga kamay nitong may bahid ng dumi ng trabaho ay biglang kumuha ng isang cellphone mula sa bulsa. Hindi ito ang lumang cellphone na dipindot na alam ni Elara. Isa itong pinakabagong modelo ng smartphone. "Ito na ba ang trato nila sa kaisa-isa kong prinsesa?" Mahinang sambit ni Mang Berting, tila kinakausap ang sarili. May dinial si Mang Berting na numero. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, hindi ang boses ng isang tubero ang narinig ni Elara. "The game is over." Wika ni Mang Berting sa telepono sa wikang Ingles. Ang tono ay malamig at nakakapangilabot. "Execute the takeover. Ngayon din. Siguraduhin ninyong bago sumikat ang araw, walang natitira, kahit 1 sentimo, sa mga kumpanya ng Pamilya Santos. I want them to know what it feels like to be in the dirt." Lumingon si Mang Berting kay Elara at hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang nangiti ay malungkot, ngunit may kasamang pangako ng hustisya. "Tahan na, Elara. Hindi mo na kailangang maging driver o katulong sa sarili mong pamamahay. Tapos na ang pagtatago ni tatay." Sa sandaling iyon, isang mahabang itim na limousine ang huminto sa tapat ng madilim na eskinita. Bumukas ang pinto at 2 lalaking nakasuot ang bumaba at yumukod sa harap ng kanyang ama. "Chairman, handa na po ang lahat ng dokumento para sa foreclosure ng kanilang mansyon." Napanganga si Elara. Tiningnan niya ang kanyang ama. Ang lalaking akala niya ay isang hamak na tubero lamang sa buong buhay niya. "Tay, sino ka ba talaga?" Ngumiti si Mang Berting, isang nangiting hindi para sa isang tubero, kundi para sa isang hari. "Ako ang taong magtuturo sa biyenan mo kung paano lumuhod, Elara." Eksaktong sa pagkakataong yon, bumukas ang pinto ng service exit at lumabas si Doña Matilda, galit na galit, kasunod si Marco. "Hoy, Elara, bakit hindi ka pa umaalis? At sino itong madungis na matandang kasama mo? Isang pulubi?" Sigaw ni Doña Matilda habang humahakbang palapit. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, humarang ang 2 bodyguard ni Mang Berting. "Huwag kang lalapit sa kanya," ang malamig na utos ng isa sa mga bodyguard. "Ano? Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? Ako ang may-ari ng hotel na ito." Bulyaw ni Matilda. Dahan-dahang humarap si Mang Berting, hawak pa rin ang kamay ni Elara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Matilda at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang tunay na takot
sa mukha ng kanyang biyenan. Correction, Doña Matilda, wika ni Mang Berting habang itinaas ang kanyang kamay upang ipakita ang isang gintong card na may tatak ng pinakamalaking bangko sa bansa. You were the owner, but as of 30 seconds ago, I own your company, your house, and even the shoes you're wearing. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo ay pumanhik sa kanyang ulo habang tinitingnan ang lalaking tinawag niyang madungis kanina lang. Hindi, hindi maaari. Ikaw si Chairman Alberto? Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Alberto, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang maskara na kanyang isinuot sa loob ng maraming taon. Matapos sabihin ang mga salitang nagpatahimik kay Doña Matilda, mabilis niyang niyakap ang kanyang anak. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Elara. Ang amoy ng alak at luha ay humalo sa amoy ng kanyang lumang jacket na isinuot niya kanina sa anak. Hindi niya nakaya ang sakit na makita ang kanyang nag-iisang Elara na nasa ganoong kalagayan. Napakasakit. Higit pa sa sakit ng pagbaba ng kanyang rating sa stock market. Higit pa sa sakit ng pagkawala ng milyon-milyong piso sa isang transaksyon. Ito ay ang sakit ng isang ama na nakitang tinatapakan ang dignidad ng kanyang anak. Tay, ano po ito? Bulong ni Elara, tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Hinalikan ni Alberto ang noo ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Tapos na ang lahat ng pagdurusa mo. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan upang alalayan si Elara papasok sa limusin. Ngunit bago pa man makapasok si Elara, naglakas loob si Doña Matilda na humakbang palapit, na tila nawala ang kanyang pagkabigla. Hindi totoo yan. Sino ka para kunin ang lahat sa amin? Isang hamak na tubero lamang ang ama ng basura mong asawa, Marco. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Sigaw ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay tila may halong pagkabaliw. Lumingon si Alberto sa biyenan ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na isang tubero, kundi isang CEO na kayang durugin ang sinumang mangahas, humadlang sa kanya. Ang tubero, Doña Matilda, ay minsan ang tanging nakakakita kung saan talaga nanggagaling ang dumi. Ang kumpanya niyo ay matagal ng bulok, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na bilhin ang bawat utang ninyo. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang lahat ng panloloko niyo sa shareholders? Ang lahat ng illegal transactions niyo? Nanlaki ang mga mata ni Doña Matilda. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay tila nanigas sa kinatatayuan. Gulat na gulat din sa revelasyon ng biyenan. Hindi ko ginusto ito, Doña Matilda. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Hinayaan kong makita niyo ang tunay na halaga ni Elara. Pero pinili niyo ang yabang at kayabangan. Kaya ngayon, kukunin ko ang lahat ng bagay na pinahahalagahan niyo. Malamig na pahayag ni Alberto. Sinubukan ni Marco na lumapit sa kanyang biyenan. Papa Alberto, pakiusap po. Patawarin niyo na po kami. Hindi po namin alam. Ngunit tanging ang pagtaas lang ng kamay ni Alberto ang sagot. Alam mo, Marco, sa loob ng 3 taon, umaasa akong ipagtatanggol mo ang asawa mo. Pero pinili mo ang pera at ang ina mo. Ngayon, wala na akong makitang dahilan para maging parte ka ng pamilya ko. Isang bodyguard ang lumapit kay Marco at inabot ang isang envelope. Narito po ang annulment papers. Ang lahat ng kailangan ninyong pirmahan ay nasa loob. At huwag niyo nang subukang lapitan si Elara. Parang pinatakan ng mainit na bakal ang puso ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ng sobre. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Ang kanyang inang si Doña Matilda ay nakatayo pa rin. Tila isang rebulto. Ang kanyang dating kapalaluan ay napalitan ng walang kaparis na takot. Muling sumakay si Alberto sa limusin kasama si Elara. Bago sumara ang pinto, tumingin siya kay Doña Matilda. Sa tingin mo, Doña Matilda, sino ang mas malakas? Ang taong mayaman na nakikita ng mata
o ang taong may yaman na nasa puso? Hindi na hinintay ni Alberto ang sagot. Umalis ang limusin, iniwan sina Doña Matilda at Marco sa gitna ng malamig na gabi, sa harap ng hotel na hindi na nila pag-aari. Plakban ninyo. Kanina lang, ilang oras bago ang party, ay nasa loob pa si Mang Berting ng kitchen ng Manila Hotel. Nakauniforme ng tubero. May sirang gripo sa kusina ang kanyang dahilan para makapasok. Pero ang totoo, may isa pa siyang misyon, ang makita ang kanyang anak. Pinigilan niya ang kanyang sarili na yakapin si Elara nang makita niyang masaya itong nag-aayos ng sarili sa salamin. Suot nito ang bestidong pinaghirapan niya. Napangiti si Alberto. Ang anak niya ay napakabait, napakahinhin. Ang sarap nitong protektahan, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Ito ang kanyang plano. Magpanggap na ordinaryong tao para makita kung paano tratuhin ang kanyang anak sa pamilya ng mga Santos. Narinig niya ang pagpasok ni Doña Matilda sa kusina. Ang kanyang biyenan, isang babaeng puno ng ginto at kaplastikan. Hoy, tubero, tapos ka na ba diyan? Baka may makakita sa'yo at masira ang pangalan ng hotel na ito. Mataray na sabi ni Doña Matilda. Malapit na po, Doña. Sagot ni Alberto, hindi humarap. Abala sa pagtanggal ng dumi sa ilalim ng lababo. Ang dumi po kasi rito, Doña. Kailangan pong linisin ng maigi. Kung hindi, babaho po ang buong lugar. Natawa si Doña Matilda, isang tawang puno ng pang-uuyam. Ang dami mong alam, tubero. Ang buhay ay parang negosyo. Kung may kailangan kang alisin, alisin mo. Huwag mong hayaan na bumaho ang pangalan mo dahil sa isang bagay na madumi. Natahimik si Alberto. Ang mga salita ni Matilda ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Alam niyang hindi lang ang dumi sa lababo ang tinutukoy ng matanda, kundi pati na rin ang kanyang anak na si Elara. Ang mga mayayaman, Donya, wika ni Alberto, seryoso ang boses. Akala nila, hawak nila ang mundo. Pero minsan, ang mundo mismo ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Ang lahat ng tore na itinayo sa kasinungalingan, babagsak din sa huli. Muling natawa si Doña Matilda. Ang dami mong sinasabi, tubero. Tapusin mo na yan. At huwag mo nang ulitin ang mga sinasabi mo. Mas mabuting manahimik na lang ang mga mahihirap. Ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Alberto. Mabilis siyang natapos at nagmamadaling umalis sa kusina upang lumipat sa isang mas madilim na sulok. Doon niya nakita ang lahat. Ang pagbulong ni Matilda sa kanyang anak, ang pagtapik nito sa baso ng alak, ang sadyang pagtapon sa damit ni Elara, at ang tunog ng pagpunit ng tela. Sa sandaling iyon, ramdam ni Alberto ang paglamig ng kanyang dugo. Nakita niya ang luha ng kanyang anak, ang pagtalikod ni Marco, ang mapang-uyam na tingin ng mga tao. Parang may bumulong sa kanyang tainga. Tama na, Alberto. Tapusin mo na ang larong ito. At iyon ang naging hudyat. Isang tawag sa telepono, isang utos. Ang lahat ay nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon, nakaupo si Doña Matilda sa sahig, sa labas ng hotel. Walang kaulayaw, walang kasama. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, hindi sa galit, kundi sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap na tawagan ang kanyang bank manager. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang automated voice na nagsasabing, "The number you have dialed is no longer in service." Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang mansyon, ang kanyang mga kotse, ang kanyang kumpanya. Lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay nawala sa isang iglap. At ang dahilan? Ang isang tubero na tinawag niyang madumi. Isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya, galing ito sa bangko. Isang urgent notification. Doña Matilda,
Dahil sa biglaang paglipat ng ownership ng Santos Group of Companies, kinakailangan naming ipaalam sa inyo na ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang inyong mansyon, ay kukunin na ng bangko bukas ng umaga. Bumagsak ang cellphone sa kanyang kamay. Ang dilim ng gabi ay lumamon sa kanya. Hindi niya inakala na ang isang gabing puno ng kasiyahan ay magiging simula ng kanyang bangungot. Nag-iisa si Doña Matilda sa gitna ng malamig na gabi. Ang kanyang dating kinang ay napalitan ng pait. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig ng mundo. Nagsimula ang panaginip ni Doña Matilda sa isang piging. Isang malaking piging na puno ng mga tao, ng tawa at ng mga basong may lamang champagne. Suot niya ang pinakamamahal niyang diamanteng hikaw at gintong kwintas. Siya ang sentro ng atensyon, ang reyna ng gabi. Biglang nagdilim ang lahat. Narinig niya ang boses ng isang lalaki, malamig at malalim. Doña Matilda, lahat ng iyong yaman ay kukunin sa iyo. Ang lahat ng iyong ipinagmamalaki ay magiging abo. Bumangon si Doña Matilda mula sa kanyang kama, hiningal at pinagpapawisan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Panaginip lang ba yun o isang masamang babala? Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. 6:00 ng umaga. Mayroon pa siyang oras para ayusin ang lahat. Hindi pwedeng matapos ang lahat ng ganito. Una niyang tinawagan ang kanyang bank manager. Mr. Reyes, anong ibig sabihin ng notification niyo kagabi? Bakit niyo kinukumpiska ang ari-arian ko? May utang ba ako na hindi ko alam? Narinig niya ang pag-ubo ni Mr. Reyes sa kabilang linya. Doña Matilda, kalmado po kayo. Ang totoo po ay mayroon po kayong malaking utang na nakapangalan sa Santos Group of Companies. At dahil po sa biglaang pagpalit ng may-ari ng inyong kumpanya kagabi, ang lahat po ng assets ay nailipat na sa bagong may-ari. Bagong may-ari? Anong pinagsasasabi mo, Mr. Reyes? Ako ang may-ari. Ako ang nagtatag ng kumpanyang yan, kasama ang aking yumaong asawa. Sigaw ni Doña Matilda. Pasensya na po, Doña. Ang lahat po ng dokumento ay legal. At ang inyong bagong may-ari ay napakakapangyarihan. Wala na po kaming magagawa. Ang foreclosure po ng inyong mansyon ay mangyayari ngayong umaga rin po. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binaba niya ang tawag. Hindi ito totoo. Mabilis siyang bumaba sa sala, hinahanap si Marco. Nakita niya ito na nakaupo sa sofa. Hawak pa rin ang envelope na inabot sa kanya kagabi. Ang kanyang mukha ay tulala. Marco? Ano ba ang nangyayari? Bakit ganyan ka? Bakit ka nananahimik? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari sa kumpanya natin? Tanong ni Doña Matilda, halos maiyak. Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay mugto, puno ng takot at pagkabigla. Ma, tapos na tayo, bulong ni Marco, halos hindi marinig. Ang lahat, nawala na ang lahat. Si Papa Alberto, siya ang may-ari ng lahat ng utang natin. Siya ang bumili sa lahat ng assets ng kumpanya at ang mansyon na ito, wala na rin sa atin. Nabitawan ni Doña Matilda ang kanyang cellphone. Napakalaki ng epekto ng balita para siya ay mapaupo sa marmol na sahig. Hindi ito pwedeng mangyari. Pero paano? Paano nangyari ito? Ang kumpanya natin ay malakas. Wala tayong problema sa pera. Sigaw ni Doña Matilda. Naalala mo yung sinabi mong mag-invest ako sa construction business ng kaibigan ko, ma? Ani Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Pinirmahan ko po lahat ng papel nang hindi binabasa. Akala ko po ay magandang opportunity. Pero hindi po pala. Ang lahat po ng utang na yon ay nakapangalan sa kumpanya natin. At nang hindi tayo makabayad, doon po pumasok si Papa Alberto. Matagal na po pala niyang binibili ang mga utang natin. Naghihintay lang pala siya ng tamang pagkakataon. Nanginig ang buong katawan ni Doña Matilda. Ang kanyang dibdib ay masakit. Para siyang sinasakal. Para siyang kinukubkob ng dilim. Hindi pwedeng mangyari ito.
Dahil sa isang hamak na tubero. Hindi. Kasalanan ito ni Elara. Siya ang malas. Simula nang pumasok siya sa buhay natin, puro kamalasan na lang ang nangyari. Sigaw ni Doña Matilda, dinuduro ang larawan ni Elara sa mantel. Ma, huwag mo namang isisi kay Elara ang lahat. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpirma ng mga papeles. Ako ang nagtiwala sa maling tao. Pagtatanggol ni Marco sa kanyang asawa, manahimik ka. Ako ang ina mo. At ako ang nagsasabi, malas ang babaeng yan. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa atin. Kinuha ni Doña Matilda ang kanyang bag. Hindi pa tapos ang laban. Meron pa akong mga kaibigan. Meron pa akong mga koneksyon. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa akin dahil sa isang hampas lupang tulad niya. Mabilis na lumabas si Doña Matilda ng bahay, kahit na ang mga mata niya ay lumuluha at namumula. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ang mga taong nakangiti sa kanya kagabi. Ngunit ang lahat ng tawag niya ay either hindi sinasagot o kaya ay nagpapalusot. Sorry, Doña Matilda, busy ako. Nasa abroad ako. Hindi ko kayang tumulong. Mahirap ang pinagdadaanan niyo. Unti-unting bumagsak ang kanyang pag-asa. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang lahat ng taong inakala niyang kasama niya ay biglang nawala. Nagtataka si Doña Matilda. Bakit hindi pa dumarating ang mga tao mula sa bangko? Mayroon pa siyang pagkakataon. Mayroon pa siyang paraan. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ng isang matandang negosyante, si Don Felipe. Ang matandang milyonaryo na matagal nang may gusto kay Elara. Ilang beses na itong nagpaparinig. Napapakasalan niya si Elara kapalit ng malaking halaga. Ito na ang pagkakataon, bulong ni Doña Matilda sa sarili. Kailangan kong humingi ng tulong kay Don Felipe. Papakisamahan ko si Elara sa kanya kapalit ng pera para maligtas ang pamilya natin. Bumalik siya sa loob ng bahay. Nakita niya si Marco na nakayuko pa rin sa sofa. Marco, kailangan nating gawin ito. Sabi ni Doña Matilda, kailangan nating iligtas ang kumpanya natin. Kailangan nating iligtas ang pamilya natin. Anong gagawin natin, Ma? Tanong ni Marco, halos walang lakas. Kailangan mong papuntahin dito si Elara. At kailangan siyang magmakaawa kay Don Felipe. Papayag siyang bigyan tayo ng pera kapalit ng kasal. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ma, hindi mo pwedeng gawin yan kay Elara. Asawa ko siya. Kailangan natin, Marco. Ito lang ang paraan. Kung hindi, mawawala ang lahat sa atin. Ano ang pipiliin mo? Ang pamilya mo o ang isang hamak na babaeng malas? Nag-away sina Marco at Doña Matilda. Pero sa huli, nagawa ni Doña Matilda na pilitin si Marco. Ang takot na mawala ang lahat ay mas matindi pa sa pagmamahal niya kay Elara. Sa bandang huli, napilitan si Marco na tawagan si Elara na ngayon ay nasa piling na ng kanyang ama. Elara, pakiusap, bumalik ka. Kailangan namin ang tulong mo. Kung hindi, mawawala ang lahat sa amin. Ngunit bago pa man matapos ang usapan nila, narinig ni Elara ang boses ni Doña Matilda. Elara, kailangan mong magmakaawa kay Don Felipe. Magpakasal ka sa kanya at ililigtas niya tayo sa pagkalugi. Naramdaman ni Doña Matilda ang pagkawala ng pag-asa. Ang lahat ay tila nagiging mas malala. Biglang may narinig siyang busina ng sasakyan sa labas. Dali-dali siyang lumabas. Umaasa siyang si Mr. Reyes ito. O kaya ay isa sa kanyang mga kaibigan na nagbago ng isip. Ngunit nang bumaba ang bintana ng itim na limousine, hindi ang mukha ng isang bank manager ang kanyang nakita, kundi ang mukha ng isang tao na mas kinatatakutan niya ngayon higit sa lahat. Si Mang Berting, ang hamak na tubero na biglang naging Chairman Alberto. At ang katabi nito ay ang kanyang anak na si Elara, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong lungkot at awa. Nanginginig ang buong katawan ni Elara habang lumalabas ng limousine. Ang kanyang puso
ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama, si Mang Berting, ay humawak sa kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malakas at nakakapanatag. Sa harap nila, nakatayo si Doña Matilda. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Si Marco naman ay nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay gulat at hindi makapaniwala. Papa Alberto? Bulong ni Marco. Tila hindi makapaniwala. Hindi po. Hindi po ito totoo. Ngunit ang tanging tugon ni Mang Berting ay ang pagtaas ng kanyang kamay. Sa likod niya, bumaba ang mga abogado. Hawak ang mga papeles na tila selyo ng kamatayan para sa pamilya Santos. Doña Matilda, wika ng isa sa mga abogado, narito po kami para ipatupad ang utos ng korte, ang lahat po ng ari-arian ng Santos Group of Companies, kabilang ang mansyon na ito, ay nasa ilalim na ng ownership ni Chairman Alberto. Hindi makapaniwala si Doña Matilda. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin yan. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako ang naghirap para sa lahat ng ito. Ngunit ang abogado ay kalmadong naglahad ng mga papeles. Narito po ang mga dokumento. Ang lahat po ng utang nyo sa iba't ibang bangko at investors ay binili po ni Chairman Alberto sa loob ng nakaraang taon. Sa madaling salita, siya po ang inyong nag-iisang creditor. At dahil hindi nyo po nabayaran ang inyong mga obligasyon, meron po siyang legal na karapatan na kunin ang lahat ng inyong ari-arian. Doon lang nagsimulang umikot ang mundo ni Elara. Ang kanyang ama, ang taong itinago ang kanyang pagiging bilyonaryo sa loob ng kanyang buong buhay. Ang taong umasta na isang hamak na tubero. Siya ang Chairman Alberto. Ang taong kinakatakutan sa buong industriya. Ang taong kayang durugin ang isang kumpanya sa isang iglap. Lumingon si Elara sa kanyang ama. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Tay, ano po ito? Mahinang tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay tila naubusan ng lakas. Hinarap siya ni Mang Berting. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Patawad, anak. Ginawa ko ito para sa'yo. Para makita ko kung sino talaga ang nagmamahal sa'yo. Para makita ko kung paano katratuhin sa pamilyang ito. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay hindi na maabot ang kanyang puso. Ang sakit ng kahapon ay sariwa pa. Ang kahihiyan sa ballroom ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. At nakita niyo na po, wika ni Elara, ang kanyang boses ay malamig. Nakita niyo kung paano nila ako tinrato. Nakita niyo kung paano nila ako tinapakan. Umikot si Mang Berting at hinarap si Doña Matilda. Ang kanyang mukha ay ngayon ay puno ng galit na hindi niya kailanman nakita. Doña Matilda, sa loob ng 3 taon, sinubukan kong maging pasensyoso. Hinayaan kong abusuhin mo ang anak ko. Pero kagabi, ang pagpunit mo sa bestido niya, ang pagtaboy mo sa kanya na parang isang basahan, iyon ang nagpatapos sa lahat. Nanginginig si Doña Matilda. Ang kanyang dating kapalaluan ay nawala. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ko alam. Pakiusap, Chairman Alberto. Huwag niyo kaming kunan ng lahat. May anak ako. May pamilya ako. Ngumisi si Mang Berting, isang ngising puno ng pait. Ang anak ko rin, Doña Matilda, ay may pamilya. At tinapakan mo ang kanyang pamilya. Doon, naglakad si Marco palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Elara, pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Takot lang ako sa mama ko. Takot lang ako na mawala ang lahat sa amin. Ngunit hindi na tumingin si Elara sa kanya. Ang kanyang puso ay masyado nang nasugatan. Tumingin si Mang Berting sa mga abogado. Simulan niyo na ang proseso. Gusto kong malinis ang lahat bago maghapon. Ngunit bago pa man makapasok ang mga abogado sa loob, may kinuha si Mang Berting mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang bestido. Ang bestido ni Elara na punit at mantsado pa rin.
Itinapon niya ito sa harap ni Doña Matilda. Doña Matilda, ito ang bestido ng anak ko. Ang bestidong pinunit mo kagabi. Ngayon, gusto kong bayaran mo ito. Hindi sa pera, kundi sa isang bagay na mas mahalaga. Nanlaki ang mga mata ni Doña Matilda. Hindi niya maintindihan. Ano? Ano ang gusto niyo? Tanong ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Mang Berting sa kanya at sa bawat hakbang, ramdam ni Doña Matilda ang lamig ng kanyang presensya. Gusto ko, Doña Matilda, na maramdaman mo ang lahat ng sakit na ipinaramdam mo sa anak ko. Muling tumingin si Mang Berting kay Elara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang anak na kailangan ng proteksyon ang kanyang nakita, kundi isang babaeng nakatayo ng matatag, handang harapin ang anumang pagsubok. Simulan niyo na, utos ni Mang Berting sa mga abogado, at siguraduhin ninyong walang matitira sa kanila. Naramdaman ni Elara ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay halos gumuho na, at sa kanyang asawa, na ngayon ay tila nawalan na ng sarili. Ang kanilang mundo ay gumuho sa isang iglap, at sa gitna ng lahat ng ito, si Elara ay nakatayo. Hindi na ang biktima, kundi ang simula ng bagong kabanata. Ang tunog ng sirena ng pulis at mga sasakyan ng bangko ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Nakita ni Doña Matilda ang mga lalaking may suot na uniforme, bit-bit ang mga papel at kahon, papalapit sa kanyang mansyon. Ang kanyang mansyon na halos 30 taon niyang pinaghirapan. Ang kanyang mansyon na simbolo ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Hindi! Huwag niyo kaming galawin! Sigaw ni Doña Matilda. Sinubukang harangan ng pintuan. Umalis kayo! Hindi niyo ito pwedeng gawin sa amin. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang ihip lang ng hangin. Walang nakinig. Hinawakan siya ng isang pulis sa braso at dahan-dahang inilayo sa pinto. Donya, pakiusap, sumunod na lang po kayo, sabi ng pulis. Ang lahat po ng ito ay ayon sa batas. Mayroon lang po kayong 5 minuto para kunin ang mga personal na gamit nyo. Nanginig ang kanyang mga kamay. 5 minuto? 5 minuto para kunin ang lahat ng kanyang alaala? Ang kanyang mga damit? Ang kanyang mga alahas? Pumasok si Doña Matilda sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Nakita niya si Marco na nakaupo pa rin sa sofa. Ang kanyang mukha ay tulala. Marco, tumayo ka dyan. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating kunin ang mga gamit natin. Sigaw ni Doña Matilda. Ngunit tanging ang pag-iling lang ang tugon ni Marco. Tapos na tayo, ma. Wala na tayong magagawa. Nagsimula na ang lahat. Napaiyak si Doña Matilda. Walang nakikinig. Walang tumutulong. Nag-iisa siya. Mabilis siyang umakyat sa kanyang kwarto, kinuha ang pinakamahalaga niyang alahas, ang mga pictures ng kanyang yumaong asawa, at ang ilan sa kanyang mga damit. Isinilid niya ang lahat sa isang maleta. Nang bumaba siya, nakita niya ang mga trabahador na inilalabas ang kanyang mga paboritong kagamitan, ang kanyang mamahaling piano, ang kanyang mga antigong vase, ang kanyang mga paintings. Ang lahat ay nilalagay sa isang truck na tila isang basurahan. Hindi! Huwag niyo silang kunin. Akin yan! Sigaw ni Doña Matilda. Ngunit muli, walang nakinig. Siya ay walang silbi. Siya ay walang kapangyarihan. Sa huli, kinailangan siyang ilabas ng pulis sa kanyang sariling mansyon. Hawak niya ang kanyang maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Ang kanyang mga kapitbahay ay naglabasan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagtataka. Tingnan niyo ang dating reyna, bulong ng isa sa mga kapitbahay. Dati, sobrang yabang. Ngayon wala na. Narinig ni Doña Matilda ang mga bulong, ang mga tingin, ang mga mapang-uyam ng ngiti. Ang lahat ay tila isang paghihiganti. Lumingon siya sa kanyang dating mansyon na ngayon ay may nakasabit ng for sale na karatula. Ang kanyang tahanan ay nawala.
Ang kanyang pamilya ay gumuho. Nagsimula siyang maglakad, walang direksyon. Ang kanyang isipan ay puno ng galit at pagkabigo. Kailangan niyang humingi ng tulong. Kailangan niyang makabawi. Una niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Doña Elena. Ang taong kasama niya sa lahat ng kanyang tagumpay. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Doña Elena na nakasilip. Ngunit nang makita siya, mabilis na isinara ni Doña Elena ang pinto. Doña Elena, pakiusap kaibigan kita. Kailangan ko ang tulong mo. Sigaw ni Doña Matilda. Kinakatok ang pinto. Ngunit walang sagot. Walang lumabas. Ang kanyang matalik na kaibigan ay tinalikuran siya. Napaiyak si Doña Matilda. Ito ang sakit na naramdaman ni Elara noon. Ang pagtalikod ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang fast food chain. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Wala siyang kain mula pa kagabi. Umupo siya sa isang bakanting upuan. Kinuha niya ang kanyang pitaka, ngunit nang buksan niya, walang laman. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay na-freeze. Wala siyang pera. "Ma'am, o-order po ba kayo?" Tanong ng isang waiter. "Wala akong pera." Mahinang sagot ni Doña Matilda. Nahihiya. Tiningnan siya ng waiter, puno ng awa. "Kung gusto niyo po, mayroon po kaming tira-tira sa likod. Kung gusto niyo po, pwede po kayong kumain doon." Napakasakit. Ang dating Doña Matilda na hindi kumakain sa mga lugar ng mga hampas lupa, ay ngayon ay kakain ng tira-tira. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kahit nahihiya, tumayo siya at sumunod sa waiter sa likod ng fast food chain. Doon, sa dilim ng eskinita, nakita niya ang isang mesa na may mga tirang pagkain. Kumain siya. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa kanyang kinakain. Habang kumakain, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ang langit ay dumidilim. Nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi niya inintindi ang ulan. Hindi niya inintindi ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit sa kanyang puso. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagpapahiya. Nang matapos siyang kumain, tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Kailangan niyang humanap ng matutuluyan. Kailangan niyang magplano. Ngunit ang kanyang isipan ay blangko. Wala siyang maisip. Ang lahat ay tila nawala na. Habang naglalakad sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang kanyang ulo na nahihilo. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Bumagsak si Doña Matilda sa malamig na semento. Ang kanyang maleta ay nahulog sa tabi niya. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, humahalo sa kanyang mga luha. Doon, sa dilim ng gabi, sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Isang kamay na malambot at mainit. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, narinig niya ang isang boses. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Biglang nagising si Marco sa malakas na ingay ng kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ang tawag. "Hello? Mr. Santos, narito po kami sa ospital. Ang inyong ina po ay isinugod dito matapos mahimatay sa gitna ng daan." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ang kanyang ina? Isinugod sa ospital? Dali-dali siyang tumayo. Ngunit nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, isang pagkabigo ang kanyang naramdaman. Ang kanyang dating kagwapuhan ay napalitan ng isang mukhang puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa ospital. Habang nagmamaneho, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Ang kahihiyan ni Elara, ang pagbulong ng kanyang ina, ang pagtalikod niya sa kanyang asawa. Siya ay mahina. Siya ay duwag. Pinili niya ang kanyang ina at ang kayamanan kaysa sa pagmamahal ng kanyang asawa. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama, maputla at payat. Ang kanyang dating kintab ay nawala. Ang kanyang dating kapalaluan
ay napalitan ng isang mukhang puno ng lungkot. Ma? Bulong ni Marco. Dahan-dahang iminulat ni Doña Matilda ang kanyang mga mata. Nang makita si Marco, lumuha siya. Anak, wala na tayong lahat. Wala na tayong matutuluyan. Wala na tayong makakain. Mahinang sabi ni Doña Matilda. Hindi nakapagsalita si Marco. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung pinakinggan niya lang sana si Elara, kung pinagtanggol niya lang sana ang kanyang asawa. Ma, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Wika ni Marco, hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Kailangan kong maging matatag ngayon. Matapos magsalita sa doktor, lumabas si Marco sa kwarto. Doon niya nakita si Chairman Alberto, ang ama ni Elara, ang taong kumuha ng lahat sa kanila. Nakaupo si Chairman Alberto sa isang upuan, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit nang makita si Marco, tumayo siya. Marco? Wika ni Chairman Alberto, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Papa Alberto, pakiusap. Patawarin niyo na po kami. Hindi po namin sinasadya ang lahat ng nangyari. Pagmamakaawa ni Marco, halos lumuhod sa harap ng kanyang biyenan. Hindi na ang panahon para sa kapatawaran, Marco. Ngayon, ang panahon para sa pagbabago. Narinig ni Marco ang bigat sa boses ni Chairman Alberto. Alam niyang hindi ito biro. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Tanong ni Marco. Gusto kong patunayan mo sa akin na karapat-dapat ka pa rin sa anak ko. Wika ni Chairman Alberto. Kung totoong mahal mo si Elara, patunayan mo. Nagulat si Marco. Anong gusto niyo pong gawin ko, Papa Alberto? Magtrabaho ka, Marco. Mula sa pinakamababa. Gusto kong makita mo kung paano pinaghihirapan ang bawat sentimo. Gusto kong maramdaman mo ang gutom, ang pagod. Gusto kong makita mo kung paano nabubuhay ang mga taong tinatapakan ng ina mo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pero Papa Alberto, ako po ay may pinag-aralan. Ako po ay isang businessman. Ngumisi si Chairman Alberto. Ang edukasyon, Marco, ay hindi sapat kung walang puso. At ang negosyo, kung hindi ginagamit para sa kabutihan, ay walang saysay. Kukunin ko ang lahat ng trabaho. Papa Alberto, gagawin ko ang lahat para kay Elara. Wika ni Marco, puno ng determinasyon. Magaling, sabi ni Chairman Alberto. Ngunit meron akong isang kondisyon. Kung mawalan ka muli ng lahat, at kung hindi mo pa rin kayang protektahan si Elara, handa ka bang talikuran ang lahat ng iyong mana, ang iyong pangalan, at ang iyong pagiging santos, para lang sa kanya? Napatulala si Marco. Ito ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Ang talikuran ng kanyang pinagmulan, ang kanyang pangalan, ang lahat ng bumubuo sa kanya bilang isang santos. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Elara, ang kanyang mga luha, ang kanyang sakit, isang bagay ang nag-iba sa kanyang puso. Opo, Papa Alberto? Wika ni Marco. Puno ng pagkabigla, ngunit mayroong matibay na desisyon. Handa po akong talikuran ng lahat. Dahil si Elara, siya ang lahat sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Chairman Alberto. Mabuti. Ito ang listahan ng mga trabahong kailangan mong gawin. Simulan mo bukas at huwag mong subukang gamitin ang pangalan mo. Iniabot ni Chairman Alberto kay Marco ang isang papel. Nang basahin ni Marco ang listahan, nanlaki ang kanyang mga mata. Janitor, waiter, construction worker. Ito ang mga trabahong dati niyang pinandidirihan. Ngayon, ito ang kanyang magiging simula. Bumalik si Marcos sa kwarto ng kanyang ina. Nakita niya si Doña Matilda na ngayon ay natutulog na, ang kanyang mukha ay payapa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Ma, hindi ko po kayo pababayaan at gagawin ko po ang lahat para maibalik ang dating tayo. Pero sa pagkakataong ito, gagawin ko po ito sa tamang paraan. Nang lumabas siya ng kwarto, nakita niya si Elara.
Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Tila naririnig niya ang lahat. Elara, bulong ni Marco. Lumapit si Marco sa kanya. Sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit umiling si Elara. Nakita ko ang pagbabago mo, Marco. Pero ang sugat sa puso ko, masyado pa ring malalim. Hindi ko alam kung kailan ito maghihilom. O kung maghihilom pa ba ito. Wika ni Elara, ang kanyang boses ay malamig. Tinalikuran ni Elara si Marco at naglakad palayo. Iniwan si Marco na nakatayo ng mag-isa. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin. At ang pagkuha muli sa puso ni Elara ay mas mahirap pa kaysa sa pagkuha ng kanyang kayamanan. Ang silid ni Elara sa mansyon ng kanyang ama ay maluwag, pino, at puno ng mga bagay na dati niyang pinangarap. May malaking kama na may silk na kumot, walk-in closet na puno ng mga mamahaling damit, at isang balkonahe na tanawang buong syudad. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, isang malaking puwang ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi siya masaya. Ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang kahihiyan sa party, ang pagtalikod ni Marco, ang pangaalipusta ni Doña Matilda, ang lahat ay tila sariwa pa rin, isang sugat na hindi pa naghihilom. Lumapit si Elara sa isang salamin sa dingding. Sa gilid nito, nakasabit ang kanyang dating bestido. Ang bestidong punit at mantsado. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, ipinasabit niya ito roon. Isang paalala ng kanyang nakaraan. Isang paalala ng sakit na kanyang naranasan. Ang lahat ng ito ay dapat kong paghigantihan. Bulong niya sa sarili, hinahawakan ang punit na tela. Dapat nilang maramdaman ang sakit na ipinaramdam nila sa akin. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding boses sa kanyang isipan na nagsasabing, sapat na Elara, huwag kang magpaka-bitter. Hindi mo kailangang maging tulad nila. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito. Ang pagitan ng paghihiganti at pagpapatawad, alin ang pipiliin niya? Isang araw, habang nakasakay sa kotse, nakita niya si Marco. Nagmamaneho ito ng isang lumang taxi. Ang kanyang dating asawa, ang dating may-ari ng mga mamahaling kotse, ay ngayon ay isang taxi driver. Nakaramdam si Elara ng kakaibang damdamin. Hindi galit, hindi awa, kundi isang uri ng lungkot. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Marco. Ang kanyang dating asawa ay nagbabago. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin ng kanyang ama, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo. Kilala niya ang matandang babae. Siya si Aling Nena, ang dating hardinero sa mansyon ng mga Santos. Aling Nena, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Elara. Ngumiti si Aling Nena. Namimiss ko lang po ang hardin, Ineng. Dito po kasi ako nagtatrabaho noon. At nakikita ko po rito ang iba't ibang klase ng halaman. May mga halaman na kailangan ng sikat ng araw para lumaki. May mga halaman na kailangan ng dilim para mamulaklak. At may mga halaman na kailangan ng tubig para mabuhay. Tumingin si Aling Nena kay Elara. Ang buhay po, Ineng, ay parang halaman. Kailangan mong alagaan. Kung masama ang ugat, kahit gaano pa kaganda ang bulaklak, mamamatay din. Naisip ni Elara ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang pamilya ni Marco. Sino ang masama ang ugat? Kinabukasan, isang ideya ang pumasok sa isipan ni Elara. Lihim siyang nag-isa, suot ang kanyang simpleng damit. Nagtungo siya sa lugar kung saan niya huling nakita si Doña Matilda. Nakarating siya sa isang mahirap na upahang bahay sa isang squatter area. Maliit lang ang bahay, marumi ang paligid. Hindi ito ang lugar kung saan nakatira ang isang Doña Matilda. Nakita niya si Doña Matilda na nakaupo sa labas ng bahay, naglalaban ng damit. Ang kanyang dating makintab na buhok ay ngayon ay magulo. Ang kanyang dating mamahaling damit ay napalitan ng isang lumang t-shirt at short.
Parang hindi si Doña Matilda ang kanyang nakikita. Lumapit si Elara sa kanya, sinubukang maging kalmado. "Ma'am, pwedeng magtanong po?" Wika ni Elara. Tumingala si Doña Matilda. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niya nakilala si Elara. "Ano?" Mahinang tanong ni Doña Matilda. "Gusto ko lang po sanang itanong kung okay lang po ba kayo?" Ngumiti si Doña Matilda, isang ngangiting puno ng pait. "Okay? Sa tingin mo okay ako? Wala na akong lahat. Wala na akong matutuluyan. Wala na akong makakain. Sa tingin mo, okay ako?" Nanginig ang puso ni Elara. Ang sakit sa boses ni Doña Matilda ay tagos hanggang buto. "Gusto niyo po ba ng pagkain, ma'am?" Tanong ni Elara. Inabot ang isang supot ng tinapay na dala niya. Kinuha ni Doña Matilda ang tinapay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Salamat. Salamat, Ineng. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng tinapay." Habang kinakain ni Doña Matilda ang tinapay, nakita ni Elara ang pagbabago sa kanya. Ang dating Doña Matilda na puno ng kayabangan ay ngayon ay isang babaeng walang pag-asa. Doon niya naramdaman ang kanyang puso na lumambot. Ang paghihiganti. Hindi ito magbibigay ng kapayapaan sa kanya. Hindi ito magbibigay ng katarungan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Isang bagay na mas makabuluhan. Isang bagay na magbibigay ng tunay na leksyon. Bumalik si Elara sa mansyon ng kanyang ama. Kinabukasan, kinausap niya si Mang Berting. "Tay, gusto ko pong magdaos ng isang party." Wika ni Elara. Tumingin sa kanya si Mang Berting, nagulat. "Party? Para saan, anak?" "Para matapos na ang lahat, tay. Gusto kong makita nila kung sino talaga ako. At gusto kong bigyan sila ng pagkakataon para magbago." Ngumiti si Mang Berting. "Alam ko na ang plano mo, anak, at susuportahan kita." At doon, nagsimula ang paghahanda para sa isang party. Hindi ito isang party ng selebrasyon, kundi isang party ng pagbabago, isang party ng pagpapatawad. Napakagatlabi si Doña Matilda nang makita ang eleganteng imbitasyon, ang bagong simula, ang nakasulat sa itaas, na may gintong letra. Nasa loob ang address ng mansyon ni Chairman Alberto, at sa ibaba, may isang maliit na paalala. Dress code, simple and reflective. "Para saan pa ang imbitasyon na yan, ma?" Tanong ni Marco, na ngayon ay mas payat at mas may disiplina na ang kilos. Nagtatrabaho na ito bilang isang janitor sa isang maliit na malpas na opisina. "Wala na tayong karapatang dumalo sa ganyang klaseng party." "Kailangan kong pumunta, Marco," wika ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-asa. "Baka ito na ang pagkakataon para makabawi tayo. Baka may balak si Chairman Alberto na ibalik ang lahat sa atin." Sa kabila ng kanyang pagiging desperada, may bahagi pa rin sa kanya na umaasa na ang lahat ay magiging maayos, na ang kanyang dating buhay ay maibabalik pa. Kinabukasan, naghahanap siya ng maisusuot. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang lumang mga damit. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay nawala na. Walang natira. Kinuha niya ang isang lumang damit na halos punit na ang mga tahi. Ito ang tanging pinakamalinis na damit na mayroon siya. "Wala akong choice," bulong niya sa sarili. "Kailangan kong gawin ito." Nang maghapon, nagsimula siyang mag-ayos. Ang kanyang dating kintab ay nawala. Ang kanyang dating mukha na puno ng kapalaluan ay napalitan ng isang mukhang puno ng pagod at lungkot. Isinuot niya ang lumang damit. Nang tumingin siya sa salamin, isang malaking buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ito ang una niyang pagkakataon na makita ang kanyang sarili na ganito. Isang babaeng walang dating karangyaan. "Ma," wika ni Marco, na ngayon ay nakasuot ng simpleng polo shirt. "Okay lang po ba kayo?" "Okay lang ako, Marco." Pilit ng ngiti ni Doña Matilda. "Kailangan kong maging malakas ngayon. Para sa atin." Sumakay sila sa isang taxi, papunta sa mansyon ni Chairman Alberto. Habang papalapit sila, nakita niya ang mga mamahaling kotse na nakaparada sa labas.
Ang mga tao ay nakasuot ng mga eleganteng damit. Ang lahat ay tila isang panaginip. Andito na tayo, ma, wika ni Marco. Bumaba sila ng taxi. Nang makita ni Doña Matilda ang gate ng mansyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito ang mansyon ni Chairman Alberto. Ito ang kanyang dating mansyon. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ni Doña Matilda. Ngunit totoo. Ang kanyang dating tahanan ay ngayon ay tahanan na ng kanyang dating kaaway. Naglakad sila papasok sa gate. Ang hardin ay mas lalong gumanda. Puno ng mga bulaklak na dati niyang itinatanim. Nang makarating sila sa loob ng mansyon, nakita niya ang malaking ballroom na puno ng mga tao. Ang mga pamilyar na mukha ng kanyang dating mga kaibigan ay naroon. Ngunit ang lahat ay nakatingin sa kanya nang may halong pagtataka. Doña Matilda? Bulong ng isa sa kanyang dating kaibigan. Ano ang nangyari sa kanya? Naramdaman ni Doña Matilda ang kanyang pisngi na nag-init. Ang kahihiyan ay kumalat sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi siya sumuko. Hinila niya si Marco. Kailangan nating lumapit sa chairman. Kailangan nating humingi ng tawad. Nagsimula silang maglakad papunta sa gitna ng ballroom. Ngunit habang papalapit sila, biglang tumugtog ang isang malungkot na biolin. At unti-unti, ang mga ilaw ay nag-focus sa isang entablado. Doon, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ito ng isang napakagandang beige na bestido. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay kumikinang sa ilaw. Elera, bulong ni Doña Matilda. Si Elera. Ang dating babaeng tinawag niyang basura, ang dating babaeng kanyang pinunitan ng damit, ay ngayon ay nakatayo sa entablado, kumikinang na parang isang reyna. Nang makita siya ni Elara, isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi isang nangiting puno ng lungkot. Doña Matilda, wika ni Elara, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Maligayang pagdating sa aming party. Gulat ang lahat. Hindi nila inakala na si Elara ang mag-host ng party. Hindi nila inakala na siya ang bagong chairman. Lumapit si Elara sa kanya. Dahan-dahan, hawak nito ang isang maliit na bag. Nang makalapit ito, binuksan ni Elara ang kanyang bag at inilabas ang isang bagay. Ito ay isang bestido. Ang dating bestido ni Elara na punit at mansyado. Doña Matilda, wika ni Elara. Naalala niyo pa po ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Doña Matilda. Pakiusap, Elara. Huwag mo akong ipahiya. Hindi ko alam na ikaw ang chairman. Hindi ito tungkol sa pagpapahiya, Doña Matilda. Ito ay tungkol sa leksyon, wika ni Elara. Gusto kong isuot mo ito. Nagitla ang lahat ng bisita. Pati si Marco ay nagulat. Hindi ko ito kayang isuot, Elara. Nakakahiya. Wika ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero ginawa mo po ito sa akin, Doña Matilda. Wika ni Elara. At ngayon, gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Walang pagpipilian si Doña Matilda. Kinuha niya ang punit na bestido. Doon, sa harap ng lahat ng tao, sa loob ng kanyang dating mansyon, ay isinuot niya ang bestidong puno ng kahihiyan. Nang matapos siyang isuot, tumingin siya sa salamin. Ang kanyang dating mukha ay ngayon ay puno ng pagpapakumbaba. Ang kanyang dating kapalaluan ay nawala. Lumuha si Doña Matilda. Ito ang tunay na leksyon. Ang lahat ng kanyang kasalanan ay bumalik sa kanya. Salamat, Elara, bulong ni Doña Matilda. Salamat sa leksyon. Ngumiti si Elara. Hindi pa po tapos, Doña Matilda. Inanyayahan ni Elara si Doña Matilda na umupo sa honor table. Gulat ang lahat. Hindi nila inakala na magpapatawad si Elara. Ngunit habang nakaupo si Doña Matilda, may nakita siyang isang bagay na mas nagpagulat sa kanya. Hawak ni Elara ang isang pares ng gunting at papalapit ito sa kanya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano ang gagawin ni Elara? Dudurugin ba nito ang kanyang damdamin sa huling pagkakataon? Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang hawak ang gunting. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas.
Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng desisyon. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Doña Matilda, ang takot na minsan ay nasa kanyang mga mata. Lumapit si Elara kay Doña Matilda. Dahan-dahan, naramdaman niya ang bulungan ng mga bisita. Ang lahat ay naghihintay kung ano ang gagawin niya. Nang makalapit siya kay Doña Matilda, yumuko si Elara. Hindi niya tiningnan ang kanyang biyenan sa mata. Sa halip, tiningnan niya ang punit na bestido na suot nito. Inangat ni Elara ang gunting. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Doña Matilda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa na sa anumang gagawin ni Elara. Ngunit sa halip na punitin ang damit, maingat na pinutol ni Elara ang ilang labis na sinulid sa gilid ng bestido. Ang mga sinulid na tila simbolo ng mga pagkakamali at kapaitan. Pagkatapos, kinuha ni Elara ang isang mamahaling seda na panyo mula sa bulsa ng kanyang bestido at maingat na inilagay sa balikat ni Doña Matilda. Tinatakpan ang punit na bahagi ng kanyang damit. Napanganga ang lahat. Hindi nila inakala na ito ang gagawin ni Elara. Nagsimulang umiyak si Doña Matilda. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Doña Matilda, wika ni Elara, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng awa. Ang tunay na halaga po ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot o sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang puso. Ang pagpapatawad po ay hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Para makalaya ako sa galit at pait. Nanginginig ang mga tuhod ni Doña Matilda. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Elara. Sa gitna ng ballroom, ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil. Elara, patawarin mo ako. Wika ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng sakit na ipinaramdam ko sa iyo. Hindi ko alam. Nabulag ako sa kayamanan at sa pride. Patawarin mo ako. Hindi nakasagot si Elara. Sa halip, yumuko siya at niyakap si Doña Matilda. Ang yakap na ito ay hindi yakap ng paghihiganti, kundi yakap ng pagpapatawad, yakap ng kapayapaan. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagbabago, dahil sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Bumitaw si Elara sa yakap. Hinawakan niya ang kamay ni Doña Matilda at dahan-dahang tinulungan itong tumayo. Doña Matilda, wika ni Elara, gusto ko pong ibalik ang kumpanya niyo. Ngunit sa isang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Matilda. Anong kondisyon, Elara? Gagawin ko ang lahat. Gusto ko pong sumama kayo sa akin sa mga charity activities para sa mahihirap. Wika ni Elara. Gusto kong makita niyo ang tunay na buhay ng mga taong dati niyong tinatapakan. Gusto kong maramdaman niyo ang pagmamahal na ibinibigay sa mga nangangailangan. At gusto kong makita niyo ang halaga ng pagiging mapagpakumbaba. Tumango si Doña Matilda, puno ng determinasyon. Gagawin ko, Elara. Gagawin ko ang lahat. Lumapit si Marco sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Elara, ma, pakiusap. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Wika ni Marco. Gusto kong bumalik sa iyo, Elara. Gusto kong patunayan na nagbago na ako. Tumingin si Elara kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa. Mahaba pa ang ating tatahakin, Marco, pero sa ngayon, sapat na muna ang pagbabago. Ngumiti si Elara kay Marco. Hindi ito ang ngiti ng kanyang dating asawa, kundi isang ngiting puno ng pag-asa. Mula sa malayo, nakita ni Mang Berting ang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang anak ay nakapasa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang pagsubok ng kapangyarihan, ang pagsubok ng pagpapatawad. Naramdaman ni Mang Berting ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ang kanyang anak ay naging isang tunay na reyna. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kanyang puso.
Isang taon ang lumipas at ang mansyon na dating simbolo ng kayabangan ay ngayon ay tahanan ng kapayapaan. Ang Santos Group of Companies ay unti-unting nakabangon, hindi dahil sa dating panloloko, kundi dahil sa matapat na pamamahala at sa bagong direksyon na itinatag ni Elara at ni Chairman Alberto. Si Elara ay naging CEO ng kumpanya. Ang kanyang pamumuno ay puno ng awa at pagmamahal. Ipinatupad niya ang mga programa para sa mga empleyado at naglaan ng malaking pondo para sa mga charity projects. Ang kumpanya ay hindi lang kumita, kundi nagbigay din ng pag-asa sa maraming tao. Si Doña Matilda, sa tulong ni Elara, ay naging isang aktibong miyembro ng isang foundation na tumutulong sa mga ulila. Ang kanyang dating mamahaling damit ay napalitan ng simpleng uniforme ng foundation. Ang kanyang dating kapalaluan ay napalitan ng isang mukhang puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Araw-araw, dinadalaw niya ang mga bata sa ampunan, nagbabasa ng kwento, at nagtuturo ng pagpapakumbaba. Ang kanyang dating mataray na boses ay ngayon ay malumanay at puno ng pag-ibig. Lola Matilda, ikwento niyo po ulit yung kwento ng prinsesa na naging reyna dahil sa kanyang kabaitan. Hiling ng isang bata. Ngumiti si Doña Matilda. Ang prinsesa, mga anak, ay hindi naging reyna dahil sa kanyang ganda o sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang puso, dahil sa kanyang pagpapatawad. Nang umuwi si Doña Matilda, may ngiti sa kanyang labi. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakikita sa ginto, kundi sa pagbibigay. Si Marco, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ay bumalik sa pamilya. Hindi na siya ang dating Marco na mahina at duwag. Naging isang matatag na lalaki siya, natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Elara, hindi bilang isang Santos, kundi bilang isang ordinaryong empleyado na nagpapatunay ng kanyang sarili. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng isang simpleng hapunan sa mansyon. Hindi ito ang dating marangyang piging, kundi isang hapunan na puno ng pagmamahalan. "Ma, ang sarap po ng luto niyo," wika ni Marco, habang kumakain ng sinigang na niluto ni Doña Matilda. Ngumiti si Doña Matilda. "Salamat, anak. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na sarap ng pagluluto. Ang pagluluto para sa mga mahal mo sa buhay." Lumapit si Elara kay Doña Matilda. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang biyenan. "Salamat po, ma," wika ni Elara, puno ng pagmamahal. "Salamat sa pagbabago." Tumingin si Elara kay Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang dating sakit at pait ay napalitan ng pag-asa at pagmamahal. Hindi pa rin nila nalilimutan ang nakaraan. Ngunit natuto na sila mula rito. Ang kanilang relasyon ay ngayon ay mas matatag, mas malalim. Ilang buwan ang lumipas, isang bagong miyembro ang dumating sa pamilya. Isang sanggol na babae, ang unang anak ni Elara at Marco. Pinangalanan nila itong Alana na nangangahulugang liwawanag. Nang makita ni Doña Matilda ang kanyang apo, lumuha siya. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Ang kanyang buhay ay puno ng pagpapala. "Alana, aking apo," wika ni Doña Matilda. Hawak ang kamay ng sanggol. "Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, mayroong aral. Ang pinakamahalagang aral ay ang pagmamahal at pagpapatawad." Tumingin si Elara sa langit. Ang mga bituin ay kumikinang. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nangyari, sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagsubok. Dahil sa lahat ng iyon, naging siya ang babaeng siya ngayon. Isang babaeng hindi hinayaang diktahan ng ginto ang kanyang buhay. Isang babaeng pinili ang pagpapatawad kaysa paghihiganti. Isang babaeng nagpatunay na ang tunay na halaga ay higit pa sa ginto. Kaya't sa huling sandali ng kwento, habang ang pamilya Santos
ay nagsasalo sa isang hapunan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Isang ngiti na nagpapahayag ng lahat. Isang ngiti na higit pa sa libu-libong salita.